Nakakasawa nga ba pagka araw-araw gulay? Hindi ka nakakasigurado. Dahil kung ganito kasarap ang gulay na iyong iuulam, ay malamang baka mas gustuhin mo pang araw-araw ganito. Ginasa lang natin muna yung ating luya at yung ating kamatis. Hayaan lang nating maluto. Uunahin nating maluto yung ating luya at kamatis at sibuyas. Atin lang inilagay yung ating sibuyas dyan. Ating isasama na sa paglutong at pagkatapos, iuna muna natin yung sitaw. Kasi yung sitaw medyo matigas yan kaya kinakailangan muna natin palambutin dahil siya ang uunahin natin palambutin dahil pag isinabay natin dyan yung mga medyo malalambot na gulay ay magkakadurog-durog naman. Ito nga palang lutong ito ay pakbit kaya nga lang ay gagataan natin. Ginataan style ito. At pagkatapos nga natin matansya kung medyo luto na yung sitaw natin, medyo half cook lang yung sitaw natin nung ating inilagay na rin yung okra. Sama na natin yung ating okra. Sa ganyan, pwede nyo nang lagyan niya ng mga konting pampalasa para manuot na doon sa ating pinakagulay yung lasa, yung mga pampalasang inyong naisilagay. At pagka medyo na halbos natin ng konti o naigisa na natin ng konti yung ating okra, sitaw at medyo half cook na sila, sasabay na natin ngayon yung ating tinadtad na kalabasa. Bali, ginit-git lang natin sa katamtamang piraso. At dahil nga pakabit, meron din tayong meron din tayong talong at meron din tayong ampalayang pangsama dyan. Sasamahan din natin yan dahil nga ang gulay na ito ay pangpakbit. Dahil ibang version ng ating gagawin ay ganun rin lang ang ating technique. Tinakluban muna natin at hinayaan muna natin mag-isa ng ilang minuto yung ating mga gulay na yan. Pagka ilang minuto nakalipas at luto na yung ating mga gulay, titingnan nyo kung malambot na siya. Abay, syempre, ilalatag na natin yung ating panglahok. Ang panlahok nga lang pala natin dyan ay ito, tuyo na dinaing. Itong tuyo natin ito ay medyo malayo pang pinanggalingan at medyo templado ang alat ito, hindi masyadong maalat. At pagkalatag nga natin ng ating mga panglahok na tuyo ngayon, ay bubuhusan na rin natin yan ng gata. Isang gata lang ginawa natin dahil iginasa na natin sa una. Niluto na natin sa gisa yung ating mga gulay na yan, kasama ng ating mga pangrekado. Ngayon, binuhusan natin yung ating gata. Isang gata lang ginawa natin. Tansyahan na lang ang sabaw kung gaano karami ang inyong gustong isabaw. At sa ganyan nga, ay pwede nyo nang lagyan. Dagdagan nyo na lahat ng panimplang nais nyong ilagay dyan. Dahil aantayin lang natin ng mga ilang minuto pa na medyo maluto pa ng konti yung ating mga gulay dahil medyo may tigas pa. Ilalagyan din natin ng konting pamintang durog at mga ilang panimpla. Nung ating antikman ay medyo kulang pa sa alat. Ating dinagdagan ng konti dahil ating ibinabalas na nga yung lasa. Antayin natin ilang minuto ulit para maiga dahil talaga namang kung maaamoy mo ang amoy ng gulay natin ay baka naman sabihin mo kahit bukas maggulay ulit tayo ng ganit talaga namang